Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Bago muna format natin, gaya na napag-usapan natin kahapon, kayo muna yung aakit sa live, tapos ako naman mag-e-entertain sa mga tanong ninyo na kayo mismo magtatanong ng live. Waiting lang tayo for viewers. Naka-live din ako ngayon sa TikTok. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo lahat sa nasa TikTok. Kamusta kayo dyan? Boss, naniniwala ka ba sa swerte o biyaya ng nasa taas? Sa swerte hindi, sa biyaya oo, pero mahirap umasa sa ganun eh. Mas madali pa yung trabahuhin mo na lang. Mas madali pa yung trabahuhin mo na lang. Supposed to be tambay nights ngayon eh. Kaso nga lang, masarap yung kwentuhan eh. Kailan sila nag-aalisan. Tapos nakalimutan kong Sabado pa lang ngayon, sorry. Nakalimutan kong Sabado pa lang ngayon. Yung mga tao kasi come and go. So di may darating, tapos may aalis, tapos may ikipagkwentuhan yung darating. Tapos may darating ulit, tapos may aalis na naman, tapos may ikipagkwentuhan ulit yung mga darating. Good morning sa inyo lahat. Kamusta kayo? Okay, sige. Tanggap muna tayo ng mga tanong. Okay. Hans. Maganda sa'yo, Hans. Kwentuhan muna tayo. Sige, nakalive muna ako sa magkabilang platform, sa Facebook at sa TikTok. Sa magkabilang platform, pakishare nyo nga ito, tsaka pakitap nyo yung heart. Para dumami yung makapanood. Morning, brother. Morning, brother. Monas trabaho ka. Opo. Pakasipag. Taga saan ka? Ay, brother, ako yung dumalo sa'yo ng ano ba yun? November na yun eh. Ako yun. Galing akong Bataan. Sinabi mo sa live yun. Galing akong Bataan. Okay. Kamusta ka? Okay naman po. Maganda po yung ko. Yung payo nyo sa akin na gumana po talaga yun. The best po yung payo nyo. Okay. Good. Ayos. Okay, sige. Ano tanong mo? Bataan. Napakalayo mo pa. Brother, ito lang tanong ko, brother. Kailangan ba natin maging ninong-ninang kung may taong nag-aalok sa'yo maging ninang o magninang sa Ako personal, pangit kasi sistema rito sa atin sa Pilipinas ng ninong at ninang eh. Tangina, sobrang pangit ng sistema natin dito sa Pilipinas ng ninong at ninang. Kinukuha ang ninong kapag ka mapera. Pag wala kang pera, di ka kukuning ninong, di ka kukuning ninang. Ganun bagsakan dito eh. Tapos ang gagawin sa'yo, pipigaan ka ngayon ng pera pagka Pasko o bagong taon o kung kailan man nila matripan, ganun, enrollment ng bata. Ginagawa nilang pigaan ng pera, ATM ang ninong at ninang dito sa Pilipinas eh. Sa akin, isang malaking kalokohan yun eh. Kasi supposed to be, ang konsepto ng pagninong at pagnininang, yung kapag halimbawa, hindi kaya ng magulang o kailangan ng extrang advice o extrang tulong galing sa mga ninong at ninang, advice. Yun ang kailangan, advice. Ang problema, napapakinabangan niya at ninong at ninang sa mga putang inang kaleche yan. Isipin mo yung konsepto na puta, pagka nagninong ka, nagninang ka, kawawa ka talaga kasi it's as if para bang ang dating, pumayag ka, napigaan ka nila ng pera. Kaya diretso, kapag halimbawa, sinasabing ninong ako, ninang ako, tangina, sinasabi ko na lang diretso. Pasensya na kayo, hindi ako Katoliko. Gano'n na lang. Parang, dalawa lang yata inaanak ko. Sa naaalala ko kasi hindi pa ako pumunta kahit kailan sa binyag ng bata eh. Mula nung umalis ako sa Katolisismo, hindi pa ako pumunta sa binyag ng bata. Ang dahilan kasi, tsumamba lang talaga. Hindi naman sa ayoko, hindi ganun. Pero hindi dun sa konsepto kasi na yung parang dalawa nga lang yata inaanak ko. Sa sobrang tagal na nga, hindi ko na maalala. Basta sigurado ako meron akong isang inaanak dun sa tropa ko. Tropa ko yun since high school. Hanggang ngayon, tropa ko pa rin yun. Tapos yung iba, kung meron pa mang iba pa, nauuhang ko na lang yun for some unknown reason. Tapos hindi ko na rin maalala. Ganun ka konti lang inaanak ko. Diretso ko eh. Sabihin nila, hindi ka, mamalasing ka pag hindi ka nagninong sa anak ko. Ang dami kasi kumukuha sa akin ninong eh. Ang sagot ko na lang. Sabi ko, wala naman yatang ganun, sabi ko. Ang sagot ko na lang, diretso. Okay lang sa akin malasin ako. Kasi sigurado ako, mamalasin din naman ako kapag nagninong ako dyan sa anak mo dahil alam kong bipigain mo lang pera ko eh. Masakit ako magsalita pag ganyan eh. Yung alam ko na yung agenda behind. Masakit ako magsalita pag ganun. Pag alam ko na yung agenda behind, masasaktan ka. Pero I will try my best to make it as smooth as possible. At the same time, exposing you with yourself. Expose kita sa sarili mo. Hindi na sa ibang tao, syempre, obviously, dahil kay yan yun. Pero expose kita sa sarili mo na alam ko naman kung anong dahilan bakit mo kinukuha ang ninong.
Kasi alam mo, mapapakinabangan mo ko for some weird shit unknown reason na may kinalaman sa pera kasi yun ang bagsakan. Rather, pakitapon nga muna sa daling baso. So yun ang dahilan kung bakit di ako nagnininom. Personal, sinasabi ko na diretso na kaya hindi ako nagnininom kasi hindi ako katoliko. Pero totoo na, reason behind, hindi ko naman kayang panindigan yung pagnininong. In the first place, puta, nagkakilala lang tayo sa kung saan mang iskita na hindi ko na rin maalala. Tapos, alam mo yun, kukunin mo akong ninong ngayon ng anak mo na baka oo, siguro dahil vlogger na ako, ganun, tapos magaling na advisor. Baka yun ang agenda mo behind. Pero the mere fact na hindi ko kayang panindigan yun, ayokong tumanggap ng responsibilidad na hindi ko naman kayang panindigan. Kasi at the end of the day, susumbat lang din sa akin yan. Nagninong ka sa anak ko, pumayag ka magninong, tapos ngayon hindi ka mapakinap. Ayoko masumbatan ng gano'n. So yun na lang ang dahilan kung bakit hindi ako nagninong. Because of practicality, na hindi ko kasi kayang panindigan. Yun ang dahilan. Okay po, Brad. Thank you po sa payo niyo po. Pangalawang tanong ko po. Sige. Teka, kamusta po kayo? Harvey, may pwesto na ba pares mo, boss? Oo, may pwesto na ako ngayon. Gusto niyo makita? Pakita ko na sandali sa inyo. Oh. Nice view. Nakita niyo yung overlooking na yan? Apakaganda. Gusto nyo makita? Punta kayo rito. Andito lang kami sa Domsa Viewpoint. Pero yung sa mahabang parang bukas pa rin yun. Hanggang katapusan siguro ng December, bukas pa rin yun. Kung papayagan pa hanggang January, baka hanggang January, ganun. Kasi yung barangay kasi doon paalis. Kung mapaalis yung barangay, kasi literal yung barangay talaga, barangay hall talaga mismo, ililipat nila yung barangay hall. Merong isa pang building na inallocate para sa kanila munisipyo, doon lilipat yung barangay hall. Tapos yung ngayon na pinepwestohan ko, naharap yung building mismo sa harap na barangay hall ngayon, parang munisipyo na daw magta-take over. So hindi ko alam kung papayagan pa rin ako ng munisipyo, basta may permit ako galing sa barangay, yun lang meron ako. Pero other than that, hindi ko sigurado kung makakapag-stay pa ako ng matagal doon. So yung mga gustong ma-experience yung kanto-kanto na sinigang na baka ko, puntahan nyo na as soon as possible hanggat hindi pa nagsasara yung sa kabila. Sige, go brother. Next question. Ito naman din ang punto question, ang gusto ko lang kamustahin po kayo. Kamusta po kayo sa kalagayan ngayon? Sa mga nagdaang mga araw po. Yun lang po, brother. Salamat, brother. Diretso, marami akong pinagdadaanan personal. Yun ang dahilan kung ba't hindi rin ako nakapag-live sa Facebook ng mga nakaraan. Bukod sa putang inang internet na to, nabuburat na ako. Nakikiconnect lang ako ngayon sa kapitbahay. Na yung kapitbahay na yun, nakikiconnect din naman sa akin. Ito kasing internet dito, ito yung internet ng buong lugar eh. Kumbaga, tapos meron silang repeater, ganun. May mga nakikiconnect sa akin dito, may repeater. Hindi ko alam kung anong tawag doon, repeater yata. Basta may device sila ginagamit. Tapos yung device, nakakonekta rito sa akin, naka-wire. So ngayon, may sarili silang parang lalagyanan nila ng password doon, ganun, para sa internet nila. Ngayon, ako ngayon tuloy ang nakiki-password sa kanila kahit sa akin galing yung internet nila. Hindi maiayos ng PLDT itong putang inang wifi ko eh. So bukod doon sa problema ko sa internet, ang dami ko pang personal na problema. Problema din sa personal na hanap buhay ko, tapos personal din ng mga mga tinuturing kong kamag-anak. Masyado ako maraming problema ngayon. Inaayos ko muna isa-isa, kaya hindi muna ako masyado nararamdaman sa social media. Kasi as much as, sige, Project 1M, tinutulungan natin mga kapwa-tao. Pero tangina, the least that I need is, tinutulungan ko yung mga kapwa-tao. Tapos ngayon, ako ngayon ang nakakailangan ng tulong. Inuuna ko muna yung sarili ko. Para hindi ko kailanganin ng tulong ng iba. As much as possible, I'm handling my own shit na hindi ko na kailangan ilabas ngayon sa social media. Pero alam nyo naman na yun, di ba? Sabi ko na in the past yun, meron nga akong mga problemang mga maliliit tungkol sa sarili ko. Pero okay lang, I'm handling everything well. Nagpagupit ako, tinatabas ko yung sarili ko, inaayos ko yung sarili ko mindset, natutulog ako ng sobrang haba kung maaari para hindi ako mag-dwindle down papuntang depression kasi putang ina shit yung depression Hindi naman ako hindi naniniwala sa depression pero ayoko kasing kung sakali man, alam ko kasing dun manggagaling yun eh. Yung marami ka naman problema tapos di ka pa nakakatulog na maayos, sabi ni Jordan Peterson yun eh. Sabi niya, yung mga taong ano tawag dito? Ang circadian clock kung tawagin nila, sira, yun yung kung tawagin nila body clock. Pag sira ang body clock mo, you're more likely to go down into depression. Ngayon, ayoko mangyari sa akin yun. So as much as possible, kahit marami akong personal na problema, pinipilit kong matulog ng mahaba. Kasi may mga empleyado naman ako eh. So okay lang, kung halimbawa medyo mabawasan ng konti yung yung kita, di ba? Kasi natulog ako ng extra 1 oras. Hindi naman siguro makakasama sa akin yun. Maliban na siguro kung malugi ako, gano'n. Siyempre, usapan na yun. Pero ngayon, Project 1M, it's not doing very well. Diretsahan lang. Hindi naman ako sinungaling tungkol sa bagay nun. It's not doing very well. Nalulugi ako ngayon. Hindi ako masaya sa pagkalugi na dinadanas ko. Obviously, shit happens. Diba? Mali yata ako nung napagtanungan ng mga nakaraang panahon. Kasi nung mga nakaraang panahon,
Nagtanong ako sa mga taga rito sa Antipolo at saka sa mga taga Angono. Tinatanong ko sa kanila kung yung December baka ako malakas, pagkain. Siyempre, kabanat-banat sa akin. Siyempre, sir, December yan, marami pera tao, malakas talaga yan. So, hindi ako nang huhula. Pagkain ang usapan di ba? Chef Anthony, ang tinanong ko rin, malakas naman daw kapag ka-December. Ang putang ina ngayon, inaalat ako ngayon. Inaalat talaga ako. Wala masyadong maraming tao. Inaalat ako ngayon. It feels like parang, may mali yata sa merkado. Ayokong sabihin ganun, pero yun ang sabi sa akin Chef Anthony Ang. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganitong December mula nung huling parang, alam mo yun, pandemya, ganun. Pero lahat ng mga nagdaang panahon bago yung pandemya, at saka pagkatapos ng pandemya, okay naman yung December. Ngayon, weird. Puta, alam mo yun, nagpipik ako ng 14 to 16,000 a day. Ngayon, nagpipik na lang ako ng parang 4, 5, 6, 7, 8,000 a day. Ang layo ng diferensya, nahati sa kalahati. Parang 3/4 na slash off 1/4 na lang ngayon yung kinikita ko Hindi maganda panahon ngayon, diretso, hindi talaga maganda yung panahon ngayon. Pero nag-aabang ako kasi may sinasabi yung iba pang mga tao sa social media na, kasi alam mo, diretso, pumasok talaga ako sa isang industriya. Itong buong industriya na to, wala talaga akong malay dito. Sinabi ko naman na diretso yun, wala talaga akong malay sa food business. So yung mga iba, binabanatan pa ako tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan, tungkol yung sabaw daw bumubula, tungkol dun sa pinupunas ko daw sa mukha ko yung yung gloves, di ba? Wala akong malay dito sa industriya na to Diba? Pero sigurado, 100% hindi ako nagsuserve ng panis na pagkain. Diba? Inaamoy ko muna yun, tinitikman ko muna yun just to make sure na walang problema. Kung mapanis man, di ako muna unang malalason. So far, wala pa naman sumakitan tiyan Diba? So yung bumubula, normal yun pagka kumukulo. Kasi nga, diba, may mga halo nga kasi yun. So syempre, pag kumukulo, medyo malapot ng bahagya yun, hindi madaling mag-disperse yung bula. So ngayon, ang ginagawa namin, nasuggest ni Chef Anthony, tanggalin daw diretso yung bula kasi ang pangit daw tignan kapag binidyohan. Ako naman, inaamin ko naman lahat ng mga kapalpakan, kabubuhon ko rito sa negosyo na to Isa sa mga, mukhang palpak na ako dun sa sinabi ko noong nakaraan na hindi ako nang huhula Kasi yung mga tinanong ko rito, sila talaga yung mga nagsabi na okay naman daw yung December. Sa palipaligid. Hindi itong pwesto na to, pero yung mga nakapaligid, yung Antipolo at saka Angono, nagtanong din ako kaya hindi ako nang huhula. Ang problema ko, yung tinanong ko, hindi yata accurate yung pagkakasabi nila sa akin. Ngayon, nangangamote ako ngayon. Nangangamote ako. May utang pa akong kano pa ba utang ko? 20 na lang yata. 30 yata Delinquent na nga ako Diretso, delayed na yung bayad ko Delayed na yung bayad ko. Mamaya makikiusap ako sa kanila. Medyo delay ko lang ng konti yung bayad. Hindi naman, yung mga inutangan ko naman, hindi naman mga hirap na tao yun At saka malapit na ako matapos magbayad. Konti na lang yung utang. As in, taga 4,000 bawat tao. Considering na 20,000 yun per person Tapos 100,000 yung total. Ang kulang ko na lang ngayon, 20,000 na lang total. Yung sa mga inutangan ko. May pera dito na parang more than 30,000 pesos yata. 30. Kulang-kulang 40. Ganun. May pera. Pero hindi ko naman pwedeng ibayad lahat yun kasi wala akong pang-rolling fund. Yun. That's how I'm doing, Raw. I'm doing not very good. Not very good. Ako naman i-acknowledge ko lang yun. Tapos titignan ko kung saan ako nagkamali, kung saan ako bumobo, kung saan ako tumanga, kung saan ako pumalpak. Tapos ngayon, titignan ko ngayon kung ano magagawa ko. Root cause analysis na kagad. Tapos diretso, lapat na kagad ng resolution sa problema. Para tapos na kagad. Wala nang iyak-iyak, wala nang cry-cry. Maraming personal na problema, pero tatapusin ko lang lahat ng mga personal na problema ko. Katulad nung jowa ko kasi nakikipag-iwalay Wala na daw kasi oras sa kanya Damn. Naiintindihan ko naman siya. Kasi dami ko rin death threat ng mga nakaraan Ayoko rin basta-basta na lang bumisita sa kanila Ayoko rin basta-basta na lang bumisita. Siguraduhin ko munang hindi muna ako nasusundan ng kahit na sino dahil dami ko ang death threat Diba? Puta, regular sa akin. Hindi ko na kaya na-upload kasi nasusuya na mga tao sa death threat ko Diba? Hindi ko na rin pinapadala sa pulis kasi wala naman silang gagawin dun diba? Alam ka naman mahanap pa nila yun. Pagtsatsagaan pa bang hanapin yun? Diba? Pwede yun, anti-cybercrime. Kung pagtsatsagaan ko pang usigin, iba-ibang account Diba? Pagtsatsagaan ko pa ba yun? Gusto ko nga yun Tirahin nila ako para once and for all, tapos na lahat. Di putang ina, diretso ako kung sakali man, papunta akong langit. Baka sakali na pinagdasal ninyo ako, ganun. Pero kung di nyo ako pinagdasal, di puta, diretso sa impyerno. Ganun lang naman buhay Diba? Ganun lang naman buhay Ako, practical lang naman ako sa lahat ng bagay
Ikaw, kamusta ka? Sige, brother, no? Sige, brother, time na kasi. Ay, time. Balik na ako sa trabaho. Sige, salamat. Na-appreciate kita. Thank you, ha. Salamat, Thank brother. you. Bye-bye. Ingat. Okay, next tayo. Meljan. Tingnan natin si Meljan. Good and others guest. Okay. Sige, sino gusto umakyat sa live? Go. Sino gustong umakyat sa live? Kung tubig na pala. Okay na ako rito. Wala na pala tayong Mountain Dew, brother. Sukat ka na bukas ng Mountain Dew. Marami pa yung To, Remspit. Brother, hello. Kamusta ka? Mga pinaka-paboritong tropa ko to si Remspit. Ading. Brother, liga. Akit ka rito. Mac! Kamusta ka, brother? Hello. Good morning. Good bossing. Good bossing. Nabitin na. Remspit, ano na? Tara! Kat! Wala. Okay, next tayo. Next. Next daw. O, ito. Sige, next ka. Kung sino machamba ng daliri ko, yun na lang. Wala nang pilihan to, ha. Kung sino lang machamba ng daliri ko. Okay. Appreciate ko naman talaga yung ano. Tao nagtatanong talaga kung kamusta ako, no? Nakakatawa. Parang kahapon lang naghahanap ako ng pagmamahal ng pamilya. Yung mga tao willing to die for ako. Pero hindi ko nakukuha yung parehas na atensyon na binibigay ko sa kanila. Ngayon, may mga taong hindi ko talaga kilala, total stranger sa akin, pero nagmamala sa akin. Salamat, ha. Na-appreciate ko yun. Alam mo, coming from the perspective na ako, walang kadugo na tinuturing na pamilya. Ang bigat kasi nun eh, yung wala kang kadugo na tinuturing na pamilya. Bigat nun. Good morning! Ang bigat nung ganong konsepto. Sana hindi nyo maranasan yung pakiramdam na katulad nung sa akin. Tangina, bagsak ang balikat mo, puta. No answer from live. Hindi tayo. Okay, Mac! Hello! May atraso pa ako rito. Isa sa mga nautahan ko to. Delinquent na nga yung bayad ko eh. Hello! Good morning! Declined. Good morning! Sakto, nakalive ko. Ayos lang! Sige, puntahan talaga ng lasing to eh. Ayo, sige, ilang order? Dalawa. Okay. Balot pa? Oh, wala. Dito na kayo kumain. Ano kami dun eh. May kasama kami na iwan. Sana sinama nyo na rito. Ay, Puta sa naman. mga mabangag na eh. Puta naman. Tumuso ka na nga yung isa eh. Lagatok na. Takina. Lockdown na isang Okay muna kayo sa live. Harap ko dyan. O yan, nakaharap na sa inyo yung camera. Shout out. Hello. Shout out. JB. Yes. JB. Page Diponggol. Fix the punggol. Okay, shout out sa inyo lahat. Okay, sige, brother, dalawang order daw. Walang kanin. So, bale, 260 lang. 260. Okay, sige. Good morning. Sige, sinong gusto umakit sa live? Sino gusto umakit sa live? Okay. Resolve natin yung mga problema nyo. Okay, thank you very much. 260. So, bale, ang sukli ay... May 10 piso kaya? Para sa mga nag-uumpisa. Motivation para sa mga nag-uumpisa. Halos lahat naman kaya mag-umpisa, pero di lahat kaya magtapos. Ang targetin nyo yung katapusan. Hindi yung umpisa. Lahat naman kaya mag-umpisa mag-business-businessan eh. Hindi mo yung mga kabataan na tumigil sa pag-aaral kasi magbi-business-businessan daw sila. Mariran. Lalaro daw sila. Diba na? Nagbigay na ba ako sukli? Hindi pa po. Boss, picture boss. Gi. Kung okay lang sa'yo. Ayos lang, gi. Cut mo tayo. Ay, putang ina naman napindot ko tuloy. Balik. 2, 3. 2, 3. Okay, thank you. Packet daw isa. Galing pa tong Malabon. Tang ina. Ba't di ka nagdala ng pansit? Ha? Di ba dala ng Pag pansit? ganitong oras, next time, dala ko. Hindi, mas okay pag yung yung puto, Puto seko? puto seko, pero iba pa yung isang puto na, Puto tombong. yun. Puto tombong. Iba yun. Puto tombong. Galing Malabon. Ginayo pa ito sa ako. Ayos. So, sukli na ako, si Kweta. Ang dalawang beses ko na to sa'yo, boss. Uy, ano na? Tayo, binapakit ko ito CA sa turo. Lagi kong nasasabi. Sige, ka na eh. Isa pa, last na. CA sa turno.
Sinigang kamote. Sinigang. Ganda na overlooking dito, no? Panalo. Doon kami galing sa SA. Saan nila? Sarado na. Niligpit na sila. Sarado na? Niligpit na. Aga pa, 2:45 pa lang, ah. Hindi kami napunta dito. Wala na. Naubusan na kasi ng gulay sa kabila, eh. Baka pati karne, ubos na rin. Ang problema ba, hindi masyado matakon. Kasi sadyain. Oo. Dito, itong lugar na to. Hindi masyado maka. Pero yung kabila na yun, okay Yun pa. talagang malakas yung nandun. Kasi nung una ko punta doon, ang daming tao. Ngayon, medyo tumal kami ngayon. Taka na. Ano pumesto mo sa bandang Antipolo? Sabi nga raw nila dun sa may hypermarket. Sa bandang Shopwise. Yung Location kabila. ng Shopwise to Pure Gold. Oo. Bandang Domas. Marami ba rin nakapwesto? Hindi nawawalan ng tao. Tang, ina. Seryoso ba? Bandang Shopwise Antipolo mismo, yung iskinita nun na na papuntang simbahan, tapos pababa ng Tikling, Oo. yung basta yung crossing ng stoplight, hindi nawawalan ng tao. Mm. Kasi kahit meron doon mga vendors na nakariton na 24 hours, Oo. manong, Ina, seryoso ba yun? Bento 24 hours sa kalsada lang? totoo yun. Putang ina. Thanks. Kaya ngayon nagtataka ko sa'yo, ba't hindi ka pumupwesto doon sa bandang, Hindi, dito Lugar ka nga kasi sana pwestuhan. Dali lang, sister, ha? Dito sana kasi may madilim na pwesto rito banda. Yun sa mapaparang yung kaba na yun, di ba? Yung Kaya kaba, ang gulo pa May madilim dun. So, syempre, pagka madilim, ikaw lang mag-isa yung may liwanag, tinutubog ng mga tao. Tapos kahit yung lugar, kasi Oo, kasi yung makabang parang, hindi pa masyadong Hindi ka ganun yung lugar na to eh. Taklo lang, kahit ano rito sa lugar na to eh. Ba? Mapaparang. Hindi pa yung mapaparang sa totoo lang. Walang Pero kahit yung Antipolo, kahit anong itinda mo sa Antipolo, Oo, totoo. Dahil lipat ako ng Antipolo. Yung isa na yun, nilipat ko. Pagka may bago ng menu, putak na. Mamaya na nga tayo magkuntuhan. Sabi ko, alay pa ko eh. sabi sa'yo eh. Ang ingay niyo eh. Hello, sister. Good morning. Taga saan ka? 1 second for me, okay? Hold on 1 moment. Pull up the record. Hold mo muna. Hold mo on 1 muna. second. Please hold. Let me hold you. Binaba. Ay, nako. Okay, sige. Next tayo. Pag call center talaga pang gabi. Please hold. Teka lang, nasa work me. Okay, sige. O, banata mo na muna yan. Ang inang yan. Parang gago to. So, yung pwesto kung saan nakalagay yung iaakit mo yung kausap mo, at saka yung block, pag halimbawa, wala to, ito yung nasa taas eh. Block. Ang dami ko na tuloy na i-block, hindi ko sinasadya. Ang inang yan. Ito, Rems. Ngayon tuloy, maingat na ako pumindot. Yung akala mo nasa pinakataas na option, minsan nakasulat block eh. May call si ate. Oh, may call siya. Ito. Rio Berag. Okay, ikaw muna. Wala. Sige, next tayo. Pagka inad ko kayo, akit na kagad. Wala na masyadong maraming etche-bureche pa. Yung iba, tangat, kikis-kis pa ng mukha nila, gano'n. Tapos hindi nila ako confirm, kakancel pa. Pipindutin pa mga 2 pindot. Yan. O yan, ayos. Good morning! Taga saan ka? Sino ba ako ba? Wait lang, hindi ko makita. Okay, taga saan ka? Taga Bulacan Bulacan. po. Ano tanong mo, sister? Paano ba maging successful sa business? Yung simple lang muna. Kasi syempre, wala ka pang kapital na malaki. Ano po ba yung pwede niyong maibigay sa aking tip? May serbisyo ka ba na binibenta o produkto lang? Produkto lang Produkto. sa ngayon. Okay. Ito suggestion ko, benta mo sa kalsada. Benta ko sa kalsada. Doon mo muna simulan. Benta mo muna sa kalsada. Tignan mo muna kung pumipitik ang merkado. Welcome ka naman na subukan sa internet. I-boost mo yung post, di ba? Welcome ka ron. Pero masyado ng technical yun eh. Ang pinaka-classic, benta mo sa kalsada. Pagka-linggo, tumabi ka sa simbahan. O kapag alam mo yun, biyernes, gabi, tumabi ka sa mall, ganun. Sa labasan, sa kung saan man, kahit saang mataong lugar, lumapit ka sa palengke, may mga bila-bilao dyan sa palengke, di naman nagbabayad ng pwesto yun eh. Diba? Unahin mo muna sa kalsada muna, tignan mo lang muna kung pumipitik sa'yo merkado. Pag pumipitik sa'yo, makakabenta ka, pag sumapat na yung benta mo, makakaipon ka. Pag nakakaipon ka na, and then, doon na tayo mag-usap na next move.
Sige po. Doon mo muna simulan, benta mo muna sa kalsada. Benta mo muna sa kalsada para malaman mo lang muna kung may pitik muna sa iyo merkado. Kasi di mo naman alam eh, you will never know. Minsan akala mo sobrang sarap ng luto mo, hindi pala, ikaw lang pala nasasarapan sa sarili mong luto. Di ba? May mga ganun eh. Minsan naman may mga pagkakataon, hindi mo naman alam, sobrang sarap pala ng luto mo. Ikaw naman, dahil ikaw yung nagluto, di ka nasasarapan dahil wala kang gana kasi nga ikaw nga yung nagluto. Di ba? Minsan ganun eh. Nagkaiba ng marunong sa pagkakas. Minsan ganun eh. Ngayon, ako suggestion ko sa iyo, hayaan mong yung merkado ang magsabi kung ano ba talaga produkto mo. Okay ba yung produkto mo o hindi? Kasi pag halimbawa, nakakaisang buwan ka na, 2 buwan ka na, 3 buwan ka na, dinudumog talaga ng mga tao, puta, alam mo na yun. Alam mo na yun. Ganun lang kasimple yun. Malalaman mo kung ano susunod na next move mo pagkatapos nun. Susunod na next move, di ba? How redundant can you be? Doon mo na muna malalaman, pero pinaka-importante, alamin mo muna kung pumipitik ba ang merkado. Ay, ibig sabihin, kung tinatangkilik ba ng merkado, yung kung ano man yung binibenta mong produkto. Doon ka muna magsimula. Kung hindi man sa kalsada, kanto-kanto muna o mano-mano muna, sales skills ka muna. Unahin mo muna, galingan mo yung pagbebenta. Pagka nakakabenta ka na ng marami, tapos, alam mo yun, gusto na talaga ng tao yung produkto mo, you will know what your next step will be. Malalaman mo yung susunod na step mo kapag nalaman mo na muna na gusto talaga ng merkado. Plus, alam mo na rin kung paano magbenta at the same time. Pag may repeat customers ka na, doon magkakaintindihan yan. Pag may repeat customers ka na. Kasi merong maaaring, sige, ang galing mo lang mag-sales talk, di ba? Ginalingan mo sa sales talk mo, nabenta mo, 1 piraso, nabenta mo, 2 piraso, nakarami ka ng benta pero wala nang bumabalik. Magaling ka lang sa sales talk eh. Pero yung produkto mo, ulat talaga eh. Meron niya akong kilalang ganyan eh. Hindi naman ulat yung produkto niya, pero wala siya returning customer. Kasi yung binebenta niya, tika ko na masabi tuloy. Yung binebenta niya, masarap naman. Ang problema, overprice. Yung alam mo yung because of your curiosity, titikman mo. Pag natikman mo, okay, masarap. O tapos pagkatapos parang katulad niya, yung pinapakita mong palaman sa tinapay, ganun. Minsan check mo muna, masarap ganun. O tapos, overprice. Ano kaya nangyari? Ang nangyari, pinipilit niya na lang makabenta sa mga reseller. Pero sa merkado, halos wala na talagang bumibili ng produkto. Ngayon, hindi na siya nagbebenta ng konsepto na, tikman nyo to, masarap. Naggaganon pa rin siya. Pero ang pinaka-target na nila ngayon, gusto mo bang magnegosyo? Umorder ka sa amin, bultuhan. Benta mo ngayon sa iba. Bala ka na kung may bibili o wala. Ganun ang dating eh. Kita lang yung hinabol, hindi yung quality ng binibenta. Well, andun yung quality. Hindi nga lang nagtutugma sa presyo. Kasi yung mga kakompetensya nila, literal barya lang. Literal barya lang. Nabebenta. Sa mga tindahan pa nga, nabebenta eh. Yung sa kanila, di nila mabenta sa mga ordinaryong tindahan eh. Bakit? Overprice eh. Boss, random question pa yun. Yun ang sagot ko ron. Teka, hold that thought. May follow-up question ka, sister? Wala na po. Okay, good. Gusto ko muna Sige. sa ganun. Okay. Sige po. Sige, salamat. Be brother, go. Random question, boss. Okay. As a business owner, nagtitinda ka, ito nga, yung product natin yung sinigang. Mhm. Tinitikman nyo ba, boss, yung product o yung sinigang everyday bago natin i-deliver sa mga pwesto natin? Dapat. Kumbaga bago i-release. Dapat. Pero minsan yung dapat hindi nangyayari. Bakit? Multiple reasons eh. May pagkakataon na minsan may mga pagkakataon may lagnat ako. Tapos pagtikim ko, sobrang alat. Pero hindi reliable ang dila ko sa mga ganung panahon. So pagka ngayon may nilalagnat ako, hindi ako tumitikim. Paano mangyayari? Sino ang mag-ano ng... Yung mga tao ko, kasi kabisado naman nila yung lasa eh. Okay. May mga surrounding circumstances. Supposed to be, dapat talaga may quality inspection. Technically yun eh, quality inspection. Merong product, bago ilabas, quality inspection muna. Yun. Pag hindi ko kayang ako mag-quality inspection, yung mga nakapaligid sa akin nagka-quality inspection. Halimbawa, si Gil. Regular sa akin, si Gil talaga nagka-quality inspection eh. Kasi ramdam niya na yung dila ko eh. Pero paglipas ng panahon, kailangan na rin naming good morning, open pa. Ilang order? Means Agad yan, boss. Tatlo, tigis sila. 3 order? Baka boss, tester yan. So yun ang sagot ko ron tungkol sa tinitikman. Tinitikman namin. Kailangan kasi yun eh, hindi pwedeng hindi, brother. Exception to the rule lang paminsan-minsan na hindi talaga kaya kasi minsan may araw kasi na minsan wala ako. Minsan may ganun eh. Tama. Doon sa mga ganung araw, yung ibang tao ko yung titikim. Pero lagi kami may quality inspection. Menu po.
Sinigang na baka. As in, ito yung sinigang na baka na pinipilahan dyan. Boss, pag kumain ka dyan, boss, yaman ka. Sabi, malapit na. Wala akong ganong claim, ha? Nasa, kami, nasa kalahati na kami. Wata ka na, yes. Kalahati na, boss. Congratulations, Kalahati brother. na. Congratulations. Kalahati na kami. Sa kalating milyon na. Sige na, kalahati na. Oh, sige, go. Boss, kalahati na 1K. Kalahati naman, okay. Okay. Tahimik lang. Ingat ha, dahan-dahan kayo sa biyahe. Sa kanila pwesto, nandito ako sa Domsa. Domsa Viewpoint. Domsa Viewpoint. Sige, ayan, masakto, may pumasok. Question yata to, Bermudo. Morning, brother. Taga saan ka? Taga saan ka? Ayun lang, wala. Okay, change viewer tayo. Next, change viewer. Sige, kayo na muna umakyat sa live. Para pag naka-akit kayo sa live, o di sasagutin ko na lang diretso yung tanong nyo. Tapos makapag-follow up question pa kayo. Malilinaw nyo yung mga bagay-bagay. Sige, adding ako. Yabut. Paano ba nito? Ryan Yabut. Let's go. Helen. Sige, tita. Helen. Helen. Let's go, Helen. Good morning, Helen. Taga saan ka? Morning po. Morning. Taga-Iloilo po. Nandito po ako ngayon sa Riyadh. Sa Iloilo. Taga-Iloilo po ako. Sino? Ngayon, nasa Riyadh. Okay, good. Ayos. Sabi. Sir Cha, may tanong po ako. Sige, go. About po sa mama ko na negosyo. Almost 30 years na po kami may merong negosyo. Paiba-iba naman po siya, Sir Chai, kasi nung buhay pa tatay ko, may meron po kaming mga tauhan na yung nangingisda po sila para sa amin. So, umaabot sila mga 200 na mga tauhan. Tapos, ang tatay ko po sugarol, tapos manginginom din po. Tapos, parang kumikita naman po yung negosyo nila. Maliit pa kasi ako nun kumikita naman po yung negosyo nila. Tapos, parang hanggang ngayon, parang hindi siya umuusad, Sir Chai. Tapos, yung mama ko, nakaabot na sa almost 300K na utang sa lending, tapos turko. So, unti ko na siyang nabayaran. Okay. Kasi, hindi ako nagpapadala sa mama ko. Tapos, nagbigay din po ako ng almost 80K na dagdag puhunan. Kasi, nung nadudoon ako sa Manila dati, nagbibigay din po ako ng pera, 20K, ganun, para madagdag puhunan siya. So, mga 8 kaming magkakapatid. Yung mga kapatid ko, siguro 2 sila, laging napunta dun sa mama ko, mangungutang ng mga bigas. Kasi ngayon, namatay yung papa ko last 2022. So, yung mama ko, nagsimula muli siya. Prutas muna sa gilid, gano'n, nagbenta-benta. Tapos, ngayon, nagkuha na siya ng upahan, 5K monthly. Hanggang ngayon po, gano'n po yung nangyayari. Tapos, mag-isa lang po yung mama ko. May meron ko akong kapatid na tumutulong sa kanya, yung bunso namin, na magbibenta lang doon. Pero minsan, nagbibigay lang po ako ng tanong mo doon, finance. sister? Ang tatanong ko po doon, gusto ko na po sana mag-for good sa Pilipinas kasi mag-for 4 years, next year, 2025, magulo kasi isip ko 2025, matatapos na po yung contract ko. Advisable po ba mag-for good sa Dubai? Parang magulo yung isip ko ganun. Pakiulit mo sandali yung tanong. Medyo naputol ka ng konti O baka hindi ko lang narinig. So, gusto mo mag-for good, ano problema? Hindi umuusad yung negosyo namin. Parang gusto ko sana na doon na lang pagpatuloy yung negosyo ng mama ko. Kasi siya, 61 years old na. Gusto ko siyang tulungan siya doon. Diretso, kaya hindi umuusad yung negosyo ng magulang mo. Nasabi mo na, ang tatay mo mahinginom sugarol. Tapos
na po, patay na po siya. Okay. Ano ngayon na ibang problema ng nanay mo? Yung mga kapatid ko yata, kasi hindi na masyado nagsusumbong yung mama ko eh. Mga kapatid ko, lagi Brother, napunta doon, nagutang. Ganun yung bigas, tapos hindi nagbabayad. Yung mga kapatid mo, they have to carry their own weight. Hindi pwedeng habang buhay na lang, sihingi. Pag marunong ka ng gumawa ng bata, marunong ka rin gumawa ng pera. Una mo na dapat matutong gumawa ng pera kaysa gumawa ng bata. Hindi pwedeng gawa ng bata so walang papakain sa bata. Problema nila yung kung paano gagawin nila. Basta hindi pwedeng hingi ng hingi. Ganun kasi simple yung konsepto. Parang ginugulo kasi po nila yung mama ko doon. Ganun baga. Inaaway nila yung mama ko kasi minsan nagsasabi na yung mama ko na tama na hindi na advisable yung ganyan kasi malulugi na yung negosyo, ganun. Kasi pera to ng kapatid ninyo, bakit nyo pabalik-balik dito, utang ng utang, ganun. Ano bang pwede gawin doon? Pabarangay. Kasi harassment na yung ginagawa ng mga kapatid mo sa nanay mo eh. Tumigil sila ng kapapunta ron. Ganun kasimple. Ang problema rin kasi sa nanay mo, ba't pinamimihasa kasi? Naaawa siya sa apo niya, Sir Shai. Hindi niya problema yung apo niya. Problema yun ng kung sino man yung nanganak dun. Oo, nagkakaintindihan na tayo na yung puso ng lola, di ba? Sabihin mo, hindi natin maiintindihan yung puso ng lola. Oo nga, hindi nga natin maiintindihan yung puso ng lola. Pero that's without practicality. Bakit? Ano ba practical? Puta, pag tumatanda ka na, magsabi ka ng para sa sarili mo. Bakit? Magkakasakit ka habang tumatanda ka eh. Normal naman yun eh. Yun nga lang, wala kang sakit, healthy ka, dapat magtabi ka pa rin eh. Yung in case lang na naglalakad ka, tas natapilok ka, bali binti mo, ganun. Minsan naman, mali yung bagsak mo, bali braso mo. Dapat pagandaan mo yung ganun eh. Yun nga problema, hindi siya nag-iipon, pinamimigay niya lang lahat ng pera niya. Yun ang ngayon na nangyari. Ano ngayon na nangyari? Ginawa niya ng luho yung mga apo niya. Yan naman talaga ang kumakatay sa mga tao eh. Ang kumakatay sa mga tao, hindi naman talaga yung regular na expenses na bayad ng ilaw, bayad ng tubig, bayad ng renta. Hindi yun ang kumakatay sa mga tao eh. Lalo sa mga Pilipino. Ang normal na kumakatay sa atin, yung kapritsyo natin eh. Na, alam mo yung, bigay ka ng bigay sa apo mo, ikaw mismo, hindi ka pa nag-iipon. Kung meron ka sobra-sobra, sa loob, ano ba, sa 1 milyon mo, ganun, ano naman ang sama na kung halimbawa, 1 milyon ang kinikita mo kada taon, magbigay ka kahit 5,000 para sa apo mo. Di ba? Wala naman sama ron eh. Nagkakaroon lang naman ng problema pag yung konting meron ka, yung konti na nga lang ang meron ka, ibibigay mo pa sa iba. Doon nagkakaproblema. Bakit? Kasi pag ikaw yung nangailangan, wala ka mabunot. O tapos ngayon, hindi ka tuloy makapag-for good sa Pilipinas dahil ganun nga ang nangyayari. Pero ito naman ang tanong ko sa'yo, bakit kasi kailangan mo umasa sa negosyo ng nanay mo? Ba't hindi ikaw gumawa ng sarili mong hanap buhay? Kung anong sistema nila doon, pabayaan mo sila. Kung gusto ng nanay mo na hinaharas siya ng mga anak niya, yun ang trip niya eh. Magpaharas sa mga anak niya dahil sa mga apo niya eh, diba? Yun ang trip niya. Yung naisip ko naman po kasi, Sir Chai, is hindi man po ako aasa doon sa negosyo ng mama ko. As in, gusto ko lang siya i-assist kasi parang gusto niya ibitawan sa akin kasi na-stress na po siya. Yun nga. Gusto niya ipangalan sa akin. Yan yung mismo ang punto. Magkaintindihan kayo. So kung bibitawan sa'yo, bitawan sa'yo. Pero hindi pwedeng a-assist tapos ikaw mag-handle habang ina-assist mo nanay mo tapos ikaw ngayon ang kinakapritsyo ngayon ng mga kapatid mo. Ikaw ngayon ang iniistorbo ng mga kapatid mo. Magkaintindihan kayo ng nanay mo. Kung ikaw talaga mag-handle, ikaw talaga mag-handle. Kung hindi ikaw mag-handle, pabayaan mo sila ron. Problema nila yun. Pero hindi naman uubra na medyo ipapahandle sa'yo. Anong medyo ipapahandle? Ano yun? Okay. Walang ganun. Okay. Mamili lang nanay mo. Magkausap lang kayo. Ano ba, nay? Buntis ka ba o hindi? Pili ka lang. Walang medyo buntis. Putang ina, walang ganun. Kung ipapahandle sa'yo ng buo. Kung hindi papahandle sa'yo, edi wag mo pakialaman yung negosyo ng nanay mo kasi ang nagkakaproblema dyan kapag halimbawa, papakialaman mo yung negosyo ng nanay mo, sasabihin mo, nag-a-assist ka, tumutulong ka lang. Tapos ang tingin sa'yo ngayon ng mga kapatid mo, intrimitida, nakikialam ka sa negosyo ng nanay mo, na ngayon, pati yung pera nila na nasa nanay mo, naakala nila yung pera ng nanay mo, pera ng mga kapatid mo, pinakikialaman mo na rin ngayon. Magkaintindihan kayo. Simple lang naman yan eh. Nay, sino ba mag-handle ng negosyo? Ako ba o ikaw? Kung ako mag-handle, pa-handle sa akin ng buong negosyo, labas ngayon lahat ng mga kapatid ko dyan. Kung ikaw mag-handle ng negosyo, ikaw lang mag-handle niya, huwag mo na ako damay dyan. Magkakaproblema ako sa mga kapatid ko. Kasi tingnan mo, the least that you need is pinakikialaman mo negosyo ng nanay mo, akala mo tumutulong ka, na nakakatulong ka naman talaga, tapos hinaharabas ka ngayon ng mga kapatid mo tungkol sa pera, na akala ng mga kapatid mo sa kanila dahil sa nanay nila yung pera. Hindi mo gusto yung makisawsaw doon. Ako, ito suggestion ko sa'yo.
Kung ano man yung sistema ginagawa ng nanay mo, aralin mo, tapos kompetensyahin mo na lang nanay mo. Hindi naman kasi yung ibig sabihin ng kompetensyahin mo nanay mo, yung customer ng nanay mo, kukunin mo. Hindi ganun. Pero pwede ka naman kumuha ng sarili mo mga customer Pwede kang kumuha ng sarili mo mga kliyente. Pwede kang gumawa ng sarili mong sistema na kamukha din ng sistema ng sa nanay mo nang hindi mo pinakikialaman yung mga kliyente ng nanay mo. Diba? Pwede naman yun Ganun kasimple yung konsepto. Gayahin mo na lang yung sistema ng nanay mo kasi yung sa nanay mo gumagana. The least that you need is magkaroon kayo ng friction na magkakapatid, tapos mamumroblema kayo, tapos magkakasamaan kayo ngayon ng loob kasi pinakialaman mo yung negosyo ng nanay mo, iniisip mong nakakatulong ka, at nakakatulong ka nga, pero ang tingin sa'yo ng mga kapatid mo, pakialamero. Kasi magkakaingitan talaga yan. Siyempre, ikaw nga naman ang nag-handle na nun, hindi na makikita ngayon ng mga kapatid mo na tangina nyo, ako yung hirap na hirap dito at namomroblema, habang kayo, hingi lang kayo ng hingi ng pera. Hindi nila makikita yung ganong angulo, makikita lang nila na angulo. Itong putang inan to, pinakialaman yung negosyo ng nanay natin, ngayon wala na tayong makita sa nanay. Ganun na mangyayari doon ngayon. Hindi mo gusto yung maipit dyan sa gitna ng dalawang nagbabanggaang bato. Hayaan mo lang silang magbanggaan kasi problema nila yan. Ngayon, kung gusto mong tumulong sa nanay mo at ayaw mo nang maharabas yung nanay mo sa ganong paraan, ako, kunin mo yung negosyo ng nanay mo, i-block mo na lahat ng mga kapatid mo, tapos diretsahan, i-transition na sa'yo ngayon yung negosyo, pero obligasyon mo bigla na alagaan ng nanay mo hanggang mamatay yan. Ganun na mangyayari doon. Obligasyon mo na bigla na alagaan yung nanay mo hanggang mamatay. Dahil walang magiging means of income yan. Ikaw na nag-take over ng negosyo niya So yun, pili ka na lang doon. You have multiple options. You have the option para gumawa ng sarili mong sistema rito sa Pilipinas. Kopyahin mo na lang sa katulad ng sa nanay mo. Patulong ka sa nanay mo. Sarili mong kliyente, hindi mo inaagaw yung mga kliyente niya. Sarili mong lahat, sarili mo. Galing sa pinag-ipunan mo dyan sa abroad. Kasi malaki naman ang kinikita dyan. Nakaka-20 mil ka dyan mahigit Sabi mo, mga 18 lang. May 18 ka pa rin. Kumpara mo naman sa 12 dito sa Metro Manila ka pa nun. Kumpara mo naman sa 8 mil mo pag nasa probinsya ka. Di ba? Ngayon, ito tanong ko sa'yo ngayon, magkano naipon mo? Pati na naman ang ilong. Ang ginawa ko po kasi, nagpaano din ako dito ng 10% po. Lending. Opo. Okay lang yan. Kung may Sa mga kasama ka dyan, ayos lang. Pero papa-lending mo sa mga taong malalayo, takin na, walang pag-asang bumalik sa'yo pera nun. Dito lang naman po sila. Ay, malapit lang. lang. Dyan lang pala. Okay lang kung dyan lang. Okay. Okay ka naman pala. You're in good shape. Wala ka naman pala masyadong maraming problema pagdating sa finances. Magkakaproblema ka lang pag umuwi ka ng Pilipinas. So ito, this is what I strongly suggest. Lahat ng pera mo dyan sa abroad, ipunin mo ng husto. Uulitin ko, ipunin mo ng husto. Tapos kung magpapadala ka man, 5,000 lang para yung 15,000 na itatabi mo pa dyan. Pag uwi mo ng Pilipinas ngayon, 2 taon ng kontrata dyan di ba? Isa na lang kung natitira. 1 taon ka na lang. Okay. So, yung 1 taon na yun, kahit pa paano, 250, siguro may 200,000 ka pa pag uwi mo ng Pilipinas. Pwede po. Kung 5,000 lang papadala mo kada buwan and you're still left with 15,000 pesos, you will be left with 200,000 pesos pag tapos ng kontrata mo. May 200,000 ka pa. Yung 200,000 sapat na yun para umalagwa ka. Ito nga, sinimulan ko sa kalsada lang, 50,000 lang Ang totoo, mahal pa nga yung 50,000 na yun. Kaya simulan sa 20,000 Hindi nga lang ako magpo-food cart. Kasi mahal yung food cart, doon talaga mismo nagmahal Pwede lamesa lang, ganun. Sa 200,000, kung naman yung negosyo na nanay mo, baka kaya mo na simulan yan sa ganun. Umpisa ka muna, start small. Simula lang muna sa maliit. Ganun yung konsepto. Simula mo muna sa maliit, pero kailangan nakakaipon ka dyan. Kasi ito, diretsahan. Kung ang ginagawa mo dyan, nag-iipon ka, tapos pinapalending mo sa mga kaibigan mo, tapos pag nilending mo sa kanila, biglang bukas makalawa, papadala mo rin naman sa pamilya, tapos ubos din, tapos balik ka uli sa wala. Taka na, kahit anong sistema pa gawin mo sa Pilipinas, kung hindi ka nakakaipon sa swelduhan, hindi ka rin makakaipon sa negosyo. Kung saan napupunta yung pera mo sa swelduhan, doon din mapupunta yung pera mo sa negosyo kahit gaano pa kalaki yan. Kahit 1 milyon pa yan kada buwan. Thank you. So you have a few, just to wrap it up, you have a few options. Option A, pwede kang umuwi, dala-dala mo lahat ng pera. Magsimula ka ng negosyo dito sa Pilipinas, katulad din sa nanay mo. Option B, pwede mong i-take over yung negosyo ng nanay mo, pero ibablock mo na lahat ng mga kapatid mo nun, tapos babox out mo na sila nun, talaga kakarabasin mo talaga sila nun. Kasi mga batugan sila, obviously.
mga ano sila, mga parasite sila, hingi lang ng hingi, pero wala namang binibigay pabalik, utang ng utang, hindi naman nagbabayad. Parasite yung mga ganyang klase ng tao eh. Gawa ng bata yung mga putang inang yan eh. O eh, tapos ngayon, bablock mo na yung mga tao na yun. Tapos, you also have the option na bumalik sa wala pag uwi mo ng Pilipinas, tapos balik ka uli sa abroad pagkatapos. Pagod na. Sir Chai, meron po akong isa. May nakita kasi ako dito nag-comment. Itanong daw sa akin kung bakit daw sinali ko pa yung tatay ko. Parang napash ako ata dito. Napatay na yun. Tapos inilabas ko pa yung masamang ugali ng tatay ko. Ang point ko naman kasi doon, bakit ko isinali yung tatay ko dito na namatay na, which is gusto kong i-clear na 30 years, almost 30 years, tao na nagdenegosyo, bakit hindi gets ko rin man yun. Yung konsepto nga na, okay, yung tatay mo, isa rin sa mga, contributory factor kung bakit hindi kayo nakaipon, pero may negosyo naman. Yung bisyo yun eh. Doon nagkakatalo eh. Alam mo, parehas lang naman na bisyoso yung nanay at tatay mo. Diretso, parehas lang na bisyoso nanay at tatay mo. Ang bisyo ng tatay mo, sugal, at saka bla bla. Ang bisyo naman ng nanay mo, yung mga apo niya. Okay na po, Sir Chai. Thank you. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan. Dahan-dahan sa pera mo. Kasi December, hihingin na naman nila lahat ng pera mo. Bye-bye. Okay, sige. Okay, sige. Up tayo ng kahit na sino iba. Up ako na isa, wala, negative. Okay, Christian. Christian couldn't ask guest. Okay. Ace, liga. Up, Ace. Pagka in-invite ko kayo, up na kagad. Wala na masyado maraming drama, hindi naman kailangan maganda ka pa rito eh. Ako nga punta, nakikita ninyo, nangungulangot eh, diba? Ang kati kasi ng ilong ko eh. Ito na naman yung allergy ko eh. Wala. Okay, sige, next. Next. Nanonood nga ako ng sarili kong live. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga saan ka, brother? Hi, brother. Taga saan ka? Andito ko ngayon sa Israel. Israel. Okay. Oo. Pero sige, sa Bicol, anong tanong mo? Bicol. Ngayon, ang tanong ko lang, sumasabay din ako sa iyo. Project 1M. Ayun, bago pa lang sa negosyo. Ngayon, problema ko, ang ano ko lang, paano maging masama sa mabuting paraan? Ano konteksto nun? Hindi ko alam kung ano konteksto nun. Pagdating sa negosyo, kasi bale, pinagmamanage ko sa negosyo is yung nanay ko. Tapos may dalawa kong tauhan. Ngayon, syempre, dahil sa bago din naman yung sa pagnenegosyo yung nanay ko, parang na-adapt niya pa rin yung traditional business. Gusto ko lang i-upgrade. Kasi pagdating sa ganun nagkakainitan kaming dalawa eh. Nagko-conflict yung decision making namin. Although na ako pa din yung nagmo-monitor sa kanila, kahit andito ako, namo-monitor ko pa rin sila. Pero may mga time talaga na yung ang tawag nito, yung decision namin nagkakasalungat. Hindi ang kailangan mo maging masama. Ang kailangan nyo, magkasundo kayo. Yun ang kailangan nyo. Kailangan nyo magkasundo. You have to arrive to a favorable conclusion, favorable for the both of you. Pero ito kasi ang problema. Hindi kasi magkaintindihan kung sino ba talaga masusunod. Pagka ganun ang problema nyo, hindi magkaintindihan kung sino masusunod, talagang may problema talaga kayo. Kailangan nyo pag-usapan talaga kung sino talaga masusunod. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto na wala naman kasing kahariang dalawang hari. Walang bansang dalawang presidente. Walang ganun.
Lagi talaga magkakaroon kayo ng conflict kapag pakiramdam niya, siya dapat yung masunod. Pakiramdam mo, ikaw din dapat yung masunod. Yung pagiging nasusunod, dapat yan ibinibigay sa mas malinaw ang isip. Ang problema mo, pag yung malabo ang isip, gusto rin nasusunod din siya. E de, you're not serving the purpose na dapat ang sistema ninyo pausad. Kasi nangyayari ngayon, egocentric na ngayon. Kailangan ako masunod. Kahit mali ako, dapat ako masunod. Hindi ganun. Kahit hindi ako dapat yung nasusunod, dapat ako pa rin yung masunod. Bakit? Kasi ako dapat yung nasusunod. Egocentric na lang yung ganun. Pag-usapan ninyo, sino talaga dapat na nasusunod? Kasi magkakaproblema talaga kayo niyan. Yan nga isa sa mga problema ng partnership, kaya hindi ko sinasuggest ang partnership kahit kailan eh. Hindi ko talaga sinasuggest ang partnership kahit kailan. Ang exception to the rule, dapat pare-parehas kayong mayaman na, pare-parehas kayong big time na, tapos barya-barya lang yung ilalabas ninyo para sa isang negosyong trip-trip nyo na lang. Yun ang exception to the rule. Pero pag yan na mismo yung gagawin yung bread and butter ninyo, tapos magkakaproblema, tapos yan ngayon na mangyayari, talagang tangina, talagang mamumroblema talaga kayo. Ako, gusto mo ng diretso, kunin mo na lang lahat ng pera mo, isarado nyo yung negosyo. Kasi diretso yung kita, hindi gagana yan. Napakalayo mo. Isipin mo, gusto mo, ikaw ang masunod, napakalayo mo, hindi mo ngayon alam kung ano nangyayari sa on-field. Ngayon, ito ngayon ang problema. Yung mga on-field, hindi mo pinagkakatiwalaan yung desisyon nila kasi malamang sabaw. Bobo yung mga desisyonan. O, sige, sino ngayon sa inyo masusunod? Malamang, pera lang yata ambag mo rin, no? Hindi naman. Although, ako ano pa rin ambag mo yung doon, manage sa pera? Marketing. Ako pa din yung gumagalaw. Parang, kung ikaw pala nagmamarket, ba't pinakikialaman pati pagmamarket mo? hindi, I mean, minsan yung alam mo yung tipong may papagawa ako. May papagawa ako kasi medyo bumababa yung sales natin. Gusto kong maging productive ba? Brother, hindi trabaho ng marketing na maging productive yun, team. Trabaho ng sales yan. Trabaho ng operations yan. Hindi trabaho ng marketing yan. Hindi ngayon magkaintindihan pala. Kaya pala hindi magkaintindihan kasi hindi malinaw sa inyo kung sino ba talaga tatrabaho. Lumalabas, marketing ka na, operations ka pa, sales ka pa. Ganun ba? Nangyayari. Ganun nangyayari. Trouble na talaga. Trouble talaga kasi hindi ka talaga makakapag-utos sa ibang tao kapag ikaw nag-handle ng isang task while taking over other people's tasks kasi nagkakatapakan kayo ng paa. Kung sino in charge sa sales, hayaan mo siya sa sales. Kung sino in charge sa operations, hayaan mo siya sa operations. Ganun yung tama. Ngayon, hindi naman dahil bumabagsak yung sales, bumabagsak yung operations, yung kita ninyo, automatic magja-jump in ka kagad tapos makikialam ka kagad sa kanila. Kailangan muna makakuha ka muna ng acknowledgement ka sa kanila na pumapayag muna sila na ipa-take over sa yung ang operations at saka ang sales. Kasi ang in charge ka marketing in charge ka rin sa pera, di ba? Hindi mo kayang amigin lahat, brother. At hindi rin naman nila bibigay sa'yo lahat. Bakit? Kasi ano lang gagawin nila? Kung lahat supposed to be dapat nanggagaling yung desisyonan sa isang tao lang. Nakadepende ngayon kung anong field kung anong department ng tao na yun. Kung siya yung overall, ang labas ng CEO, kung siya yung overall decision maker. Pero kung halimbawa, kanya-kanya kayo ng departamento, hayaan mo kung sino man yung na-in charge sa departamento na yun. O, kunin mo ng buo yung departamento. Ganon yun. Diba? Ikaw ang in charge ng operations. So lahat ngayon may kinalaman sa operations, ikaw lang ang in charge. Pero hindi ubra yun, lalagay mo siya ng operations, lalagay mo yung kabila, sales, tapos pinakikialaman mo yung sales, pinakikialaman mo rin operation, samantalang marketing ka. Hindi gagana yun. Kung sino in charge doon, siya yung hayaan mo ron. Ngayon, kung incapable na siya na gumawa ng trabaho, then you can take over, you have to take the full responsibility. Kung sino yung taong in charge, siya dapat yung buong responsable doon. Hindi pwedeng pachi-pachi lang na minsan medyo responsable ako sa sales, minsan medyo responsable ako sa operations. Hindi pwedeng ganoon. Minsan trip kung pakialaman ng sales, minsan trip kung pakialaman ng operations. Puta mag-aaway-aaway talaga kayo pag ganoon na sistema. Kung sino in charge sa operations, hayaan mo siya doon. Kung sino in charge sa sales, hayaan mo siya doon. Ikaw ang in charge sa marketing, wala dapat nakikialam sa'yo. Ganun kasimple. Kanya-kanyang field lang, wala nang tatapakan ng paa. Kaya pala hindi kayo magkasundo kasi nagtatapakan kayo ng paa ng isa't isa. Tama? Sige, ayusin natin. Yun ang suggestion ko sa'yo. Either sila yung mamamahala o ikaw yung mamahala.
Pili lang kayo. Ako talaga. Di kung ikaw, hindi sila pwedeng makialam sa operation mo. Diba? Ang nagiging problema pa minsan yung gusto kong mangyari is parang kinokontra nila. Parang irarason. Kasi nga, hindi nga kasi malinaw yung division of tasks. Ganito. Doon nagkakaproblema, tawag dyan, division of tasks. Doon nagkakaproblema, hindi malinaw ang division of tasks. Kanino ba talaga nakatoka yung kung ano man yung sinasabi mo? Kung sa'yo nakatoka yun, hindi sila dapat nakikialam. Kung sa kanila nakatoka yun, hindi ka rin dapat nakikialam. Division of task. You are welcome to suggest, pero sa kanila ang decision making. Kung sila in charge doon. Ganon din naman na they are welcome to suggest to you, pero nasa iyo pa rin ang decision making kung ikaw ang in charge doon. Ganon yung konsepto. Kasi ano yan responsibility yan When we talk about responsibility, kung sino ang in charge doon sa responsibility, siya lang mag-isa yung dapat nagdidesisyon. Bakit? Kasi pag pumalpak, siya lang mag-isa yung kakain ng repercussion ng action. Ganon yun. Pero hindi pwedeng lahat na lang nang mag-suggest, gusto nakikialam sila. That goes for them and that also goes for you. The sauce for the goose is the sauce for the gander. Kung ano yung batas para sa isa, yun din yung batas para sa lahat. Pag ako in charge, wag mo akong pakialaman. Welcome ka na mag-suggest, pero ako decision maker. Kung ikaw naman ang in charge, hindi kita pakikialaman. Pero welcome ako na mag-suggest sa'yo. Pero di kita pwedeng pakialaman. The sauce for the goose is the sauce for the gander. Ganon yung konsepto. Kaya kayo ngayon nagtatalo-talo kasi hindi talaga magkaintindihan kung sino ba talaga in charge sa putang inang task na namang problema kayo ngayon. Diba? Doon nagkakaproblema Parang nanay at tatay yan tungkol sa anak Sino ba talaga masusunod tungkol sa pagdidisiplina ng anak? Ako o ikaw? Ganon yun O ngayon, hindi naman pwede na dahil nagdesisyon ako ng isang bagay tungkol sa papaluin ko dapat yung anak, sasabihin mo ngayon, hindi dapat paluin ng anak, tas aaluin mo yung anak. Bakit? Lalapit sa'yo yung loob ngayon ng anak. Ngayon, magagalit sa akin yung anak, magiging paborito ka, ako hindi. Ganon ang labas nun. Diba? Ganon din sa pagnenegosyo. Hindi naman pwedeng, alam mo, ikaw yung in charge, tapos pinakikialaman ka ngayon ng mga kamag-anak mo, gusto nila, minsang panahon sila naman yung in charge. Hindi naman pwedeng sila naman yung in charge, tapos ikaw nakikiepal ka sa desisyon nila. Hindi pwedeng ganon. Tinatapakan nyo yung paa ng isa't isa. Magkakaarayan talaga kayo nung pagkagano, brother. Kakastas nga So, ang kailangan nyo, division of task. Even better, isulat nyo sa papel yan, dapat nakalegal yan. Sino-sino ba dapat yung gumagawa ng mga bagay na dapat? Separation of ano yan Separation of, ano tawag dito? Separation of tasks. Division of tasks. Pinaghihiwa-hiwalay nyo kung sino-sino ba talaga in charge ng mga bagay-bagay. Sabi nung isa, kulang sa communication ang grupo nila. Hindi nga, sobra na nga sa communication. Nag-aaway-aaway na nga sila Ang kulang, decision. Sino ba talaga yung dapat na tagapag-desisyon? Hindi nyo ma-desisyonan. Ang nangyayari, minsan sila yung in charge, tas pinakikialaman. Minsan ikaw yung in charge, pinakikialaman. Hindi pwedeng ganun. Welcome ang suggestion. Baka meron lang hindi nakita at hindi napansin. Pero magkaiba yung suggestion sa nakikialam na. Tapos inaaway ka na pag hindi in-execute yung task na pinagagawa mo o pinagagawa nila, hindi mo rin sila pwedeng awayin dun sa hindi pag-i-execute nung task na dapat sila gumagawa. Yan, nasagot ko rin. Follow-up question, brother. Okay na, brother. Nalinawan na ako. Okay. Kailangan ko na lang talagang isa-isayin to. Thank you, brother. Good Sige, morning. Brother. Good night. Good morning na pala. Bless. Okay, okay. Next question tayo. Hindi kasi magkaintindihan dun Nang, Stefan. Hindi magkaintindihan kung sino ba talaga nasusunod. Pag hindi magkaintindihan kung sino ba talaga nasusunod, yan ang pinaka-perfect na formula para mag-away-away kayo. Sige, go. Nang. Halika na, akit ka na. Pag invite na kayo, makit na kayo. Tapos mag-isip na lang kayo kung ano may tatanong ninyo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang problema, kahit naman ako di ba? Rodel. O tayo. Ito, Jose Pablo Pascua. Jose Paulo Pascua. Jose Paulo, good morning, brother. Taga saan ka?
Wala kaya atang signal, Jose Paulo. Brother, wala kaya atang signal. Sayang, nakakit ka na sana. Wala kayo na akong choice, kundi ibaba ka uli. Sayang. Okay, next. CA, Saturno. Wala, connection failed. Isa pa, last na, CA, Saturno. Ating, okay. Okay. Tara na, akit na. Akit na. CA, Saturno. Okay, wala. Next tayo. Carrion. Narcisa. Narcisa nga. Oh, tama. Carrion Narcisa. Carrion, umakit ka na. Couldn't add guest. This person is unable to join because of technical issues. Restart mo yung live mo. Delegation of authority. O yun, tama. Delegation of authority. Hindi magkaintindihan kasi kung sino pa talaga nasusunod eh. Pag hindi magkaintindihan kung sino nasusunod, doon kayo ngayon magkakaproblema. Kasi hindi pa pwede, sa negosyo, hindi pwede yung, minsan ikaw yung nasusunod, minsan ako yung medyo nasusunod. Walang ganun. Walang medyo nasusunod. Sayang, isa pa po. Sige, isa pa. Jose Paulo Pascua. Go, akit na, dali. Doon tayo sa mga problema nyo. Banatan natin para tapos na kagad. Delegation of authority. Chain of command. Hindi, sa military naman yung chain of command eh. Brother, akyat! Ay, nako, Jose Paulo. Sayang. Ayan. Inaway ako ng asawa ko, lasing ako eh. Yan, Rems! Brother! Ang balita dyan. Ay na, nalungkot ako sa kwento mo kanina. Nalungkot ako dun ah. Nagme-message ako sa'yo, hindi ka nag-reply. Kakatampo ka. Hindi ko nakikita. Message mo ako ulit. Minsan kasi may pang pagkakataon, sobrang punong-punong inbox ko, tangina. Sobra. As in yung pinaka-urgent lang talaga yung nare-replyan ko. Medyo burnout na ako, brother. Tangina, medyo burnout na ako. Nararamdaman ko nga kasi nung kailan kating-kating na ako i-message kay, hindi ko alam kung bakit eh. Tapos bigla ako na lang narinig kanina yung mga problema mo. Puta, parehas naman tayong wala ka mag-anak. Alam mo naman yan, nakapunta ka na rito sa akin. Kaya nga eh. Alam mo naman wala, ganun lang talaga buhay. Oo nga eh. Minsan, makakadugo talaga, kupal lang talaga makakadugo. Parehas tayo, alam mo naman, parehas tayo wala tinuturing ka mag-anak. Oo. Anyway. Na-appreciate kita. Oo, kaya. Doon tayo sa tanong mo, brother. Gusto kita nga mapuntahan eh. Bali, pag may budget. Ano masasabi mo sa mga tao na yung nagsasalita tungkol sa Biblia pero hindi naman ina-apply sa sarili? Maraming ganyan, di ba? Dalawang klase yun. Isang nagtatransfer lang ng information, isang ipokrito. Ako, parehas. Paano parehas? Nagtatransfer ako ng kaipokrito. Nagtatransfer ako ng information plus ipokrito rin at the same time. Sabagay. Kasi, nakita mo naman, nakaraan, naninigarilyo ako, diba? Pero tinigil ko na. Parang, hindi ko na nga alam kung ilang araw na akong hindi naninigarilyo. Basta matagal na. More than 40 nights na. Lampas isang buwan na. Nasusubaybayan ko naman yung 30 plus ko. 40 na yata. Matagal na. Hindi ko na rin maalala kung ilang araw na kasi si Gail nagtatakda nun. Wala ngayon sa akin si Gail. Naka-indefinite leave. Pahinga mo muna si Gail kasi burnout na rin yung babaitang no. Kawawa naman. Kaya tagal-tagal ko na rin kasama nun eh. Mula sa Tondo, putang ina. Sobra. Antindi ng Tondo. Sobra. Tondo, tapos ngayon dito naman. Ay, ito, gusto mo na ng straight na na info. Mas mahirap ito kasi sa Tondo. Yung Tondo, mahirap lang sa katawan eh. Kasi yung Tondo, buong maghapon yun, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, babalat kang tareta. Pero itong ngayon, putang ina. Sobra. Hindi lang hindi lang katawan, isip at saka puso. Tapos sumabay pa yung mga personal na problema ko. Pero ayos lang, pambaragan naman ako eh. Yun yung masakit. Kaya ko to, bala sa sarili ko. Narinig ko nga yung problema mo kanina.
Madami akong sakit ng ulo. Lahat naman kasalanan ko rin eh. I have to take accountability. Lahat kasalanan ko. Wala kasi akong oras sa ibang bagay bukod dito. Katakaan ko rin, iniipit ko yung sarili ko rito eh. Wala naman akong choice kasi ang daming taong sumasabay. Isipin mo, nakakaawa na may mga kapwa-tao natin pag basta ko na lang nilaglag dahil may personal na problema sa Chester, di ba? Totoo. Ngayon, ako, suggestion ko na lang doon sa mga nasasagasaan ng schedule ko na dapat pinupuntahan ko. Pagpatawad nyo na lang sa akin, pagpasensyahan nyo na lang ako, maraming tao na may natutulungan eh. Pagpasensya nyo na lang muna. Pagpatawad nyo na lang sa akin na hindi ko masyadong napupuntahan kayo at hindi ko masyadong nakakamusta kayo. Kasi andito ako ngayon sa state of mind na talagang burnout talaga. Ang nare-replyan ko nila, kasi alam mo, ito ang problema kapag ka-burnout ka eh. Yung creativity mo nawawala, isama mo pa, pati yung execution mo nawawala, isabay mo pa, pati yung decision making, nahihirapan ka. Ako, sama-sama ngayon yung tatlo. Sakit sa ulo niya? Sobra. Hindi ko ma-imagine yung sakit sa ulo. Sobra, brother. Sobrang sakit sa ulo. Kaya ako, diretso lang naman ako sa mga tao. Hindi naman kasi ito yung hanap buhay ko eh, di ba? So okay lang sana malugi dito. Papakita ko sa mga tao paano bumangon ulit mula sa pagkalugi. Pero syempre, as much as possible, pipiliting i-survive nang hindi masyadong ginagamitan ng social media. I have to emphasize na gumagamit ako ng social media, hindi nga lang masyado. Bakit? Kasi yung mga ordinaryong taong bayan, ganun din naman, wala naman masyadong malay sa social media. Na magagamit nila yung social media, papakita lang na hinahalo-halo nila yung produkto nila, ganun. Ganun lang. O papakita, masarap yung produkto nila, ganun. Yun lang yun. Yun yung pinaka-common na gagawa ng ordinaryong taong bayan eh. Pero tingnan mo, hindi ako masyadong nagmama-marketing stunt na masyadong malalaki. Na pwede naman akong gumawa ng mga malalaking marketing stunt, pero di ko ginagawa kasi yung mga ordinaryong taong bayan kasi hindi naman kasi kayang gawin yung mga malalaking marketing stunt. Hindi masyadong marami makakasabay lalo na sa business field. Ako, ang target ko rito, hindi naman ako kumita. Taka na, okay na ako sa sarili ko eh. Ang target ko rito, yung mga kapwa-tao kumita. Pagka kumita sila, tataba utak nila kasi kasabay yun eh. Pag tumataas yung antawag nila doon, psychological wallet, pati yung IQ at saka EQ, minsan may mga pagkakataon sumasabay na rin tumaas yun eh. Lalo na kapag mga tamang tao yung pinakikinggan nila, minsan sumasabay na rin yun. Hindi naman kasi ang target dito ako maka 1 milyon. Tangina kung ako lang maka 1 milyon, magbenta lang ako na isa sa mga mansyon ng tropa. Tangina. Yung commission lang nun 5%, 3%, 2%. Instant yun. Mga 2 buwan, may 1 million na ako. Diba? Benta lang ng mga mansyon ng tropa, ganun. 2 buwan, may 1 million na ako. Ano ang tanong mo, brother? Tapos ang alat, hindi ko alam kung merkado ba talaga kasi narinig ko sa yan sa nung nakarang live mo pa, napaka-alat nga. Sa akin din, bumalik ako sa sistema ko sa sasakyan. Binaba ko lahat ng presyo, halos patas na nga lang, pero ang alat pa rin. December pa yan, ha? Meron akong nababalitaan galing sa iba't ibang mga tao eh. Sa diretso, nababalitaan ako galing sa iba't ibang mga tao that it feels like parang ngayon may diferensya yung December. Pero alam mo yung ayokong isisi sa ganun. Pero ayoko rin namang alisin yung ganong factor na merong weirdong nangyayari ngayong December na hindi nangyari nung mga nakaraang December kahit tapos na pandemya. Kasi ganoon din tinanong ko rin yung mga nakapwa ko tungkol sa sasakyan. Maalat din talaga eh. Wala. Kapit lang talaga tayo. Antay tayo ng January. Tignan natin kung ano mangyayari. Baka paglabas ng pera ang mga tao. Kasi, napansin ko rin, mula nung pumasok ang December, bigla, as in literal, bigla talagang pitik ng alat. Bigla, hindi siya dahan-dahang umalat. Biglang umalat. Yun yung naramdaman ko. Tapos, tinanong ko ngayon yung mga negosyo ron sa paligid, sa kanila din, ganun din. Yung mga nagsabi sa akin, binalikan ko kaya sila. Silang nagsabi sa akin na dito sa Antipolo at saka sa mga restaurant. Binalikan ko sila, tinanong ko sila, ano nangyari ka ako? Sabi nyo, di ba, nung nakaraan, sabi nyo, malakas pag December. Sila rin nagsasabi, hindi ko nga alam ano nangyari, ba't mahina ngayon eh. Tinanong ko si Chef Anthony ang, ganun din ang sabi, makunat daw ngayon. It feels like mukhang across the board ito. Matumal din dito sa Bataan, boss. Diba? Ryan Riabot. Kakasabi lang ni Ryan. Nagko-comment din sila Sila rin mismo yun nga, yung konsepto, parang, ewan ko, mukhang across the board itong ganitong katumalan. Pero ayoko naman isisi sa katumalan, basta we always show up. Ganun na lang, we always show up. Hindi ako gumagawa ng malalaking marketing stunt, pero meron ako mga nakahamba na gusto ko i-execute na sa ngayon eh.
yung sinigang serye. So nilaunch ko na yun, sinigang serye. But kanina hindi kami nakapag-shoot kasi yung mga regular na kasama ko sa sinigang serye, wala sila ngayon, nasa ibang bansa Mali yata yung binuo kong grupo. Parang iko-content mo? Nakita mo yung nakaraan, diba? Yung may hawak ako na sandok. Parang hindi yung hindi nagbayad ng yung hindi nagbayad ng Gcash. Tapos, nakita mo yan, diba? Yun, sinigang serye. Yun, so that's one. Pero hindi na nasundan yun kasi wala kaming ibang na-shoot. Supposed to be, dapat pumupondo muna ako Ang problema ko kasi, schedule ng mga kasama. So yung mga iba ron sa kanila, empleyado, yung mga iba naman sa kanila, negosyante rin at the same time, tuwing Sabado lang kami nagkikita-kita. Tapos kapag Sabado, yung iba nagmamadali pa. Kasi, syempre, alam mo naman, oras yan Diba? Commitment din kasi. It's more of oras kasi naibigay naman na nila yung oras nila. Isipin mo, meeting kami prior, di ba? Tapos at the same time, magla-live kami. Tapos pagkatapos nung live, tsaka ngayon namin babanatan yung sinigang serye. Minsan, may mga iba, hindi na nakakatapos ng sinigang serye. Ang dahilan nga kasi, kailangan na nilang umalis. Siyempre, may pamilya din naman sila nag-aantay sa kanila. Tapos palinggo na kasi yun, di ba? Gabi na, gano'n, bla bla, etc. Yun. Hindi naman kasi yun yung top priority nila. At naintindihan ko naman sila. Diba? Technically, project ko to, tapos tumutulong lang sila nang wala namang bayad. Diba? Ganun yung konsepto ngayon, syempre, mga tropa yung mga yun, matik yun, tutulong talaga sa'yo yung mga kaibigan mo. Matik yun. Pero hindi naman ang ibig sabihin nun, kukompromiso na nila yung mga personal na buhay nila para lang tumulong sa isang tao. Ikaw nga, parang ganun ginagawa mo Well, totoo ka naman. Pero yung kasi sa akin, kasi mas malaking endeavor ito kaysa sa kanila Sabagay, oo. Mas malaking endeavor itong sa akin at pambuong bansa ito Hindi naman to katulad nung sa kanila na tumulong lang sa isang vlogger, gano'n, na tropa lang nila, gano'n, bla bla, etc. Gano'n. Gano'n yung konsepto Oo, sige, pwede mo na sabihin tawid. Pero hindi naman kasi ito yung priority nila, tapos hindi naman kasi kami parehas. Ako kasi, I have the luxury of time, I also have the luxury of finances. Diba? Meron ako luxury na magkabilang panig sila hindi naman automatic na dahil, dahil pumunta sila ron, parehas na rin kami ng luxury Yung iba sa kanila, ipit sa oras. Yung iba sa kanila, ipit sa pera. So, maintindihan mo naman kung bakit sila kailangan umalis ng maaga. Understood na yun. Ganun yung konsepto. Pero, tanong mo, puta. Nakalimutan ko ito napasarap. Hindi, yun na nga ito ko sa mga nagbabasa ng Biblia. Nakasulat pa sa Facebook nila, pero hindi naman ina-apply sa sarili. Yun. Alin sa dalawa yan. Hindi na nagtatransfer lang siya ng information kasi hindi naman talaga siya naniniwala sa Biblia. Kasi may mga ganun nagtatransfer lang ng information. It doesn't necessarily have to follow that person follows the Bible even though he believes it. Di ba? Kahit pinaniniwalaan niya, it doesn't necessarily follow na sinusunod niya. Nagtatransfer lang siya ng information kasi may nagtanong. Or, ipokrito talaga siya. Kabagay, mas maraming ganun. Pero alam mo yun, sa'yo ko katulad nung mga palasimba. Kasi akala nila dahil regular sila nagsisimba, automatic na kagad, nakatulan kagad nila na, tangina ka, dahil may tattoo ka, magnanakaw ka, o dahil may tattoo ka, addict ka. O dahil may tattoo ka, galing ka ng kulungan. Di ba, karamihan sa mga palasimba, yun ang sinasabi. Well, hindi naman pala karamihan, pero merong mga palasimba na mapaghatol sa kapwa-tao base lang sa itsura. Yung mga ganun So alam mo na, yung mga ganun, they practice a certain level of hypocrisy. Pero alam mo, one way or the other, hipokrito rin naman tayo. One way or the other, hipokrito din naman tayo. Kahit sa mga personal na buhay natin, diba, alam mo yung, hindi mo dapat sirain yung katawan mo, templo yan ng Diyos. Pero kumakain ka ng mga canned goods, na alam mo rin namang meron din namang yun. Diba, meron din namang mga preservative yun, na nakakasira din naman ng katawan. Lalo naman ako nagko-compete ako alam mo yan. Oo. Makain ka gulay, diba? Tapos yung gulay na yan, alam mo namang may insecticide. Hindi, alam mo naman baboy. Alam mo ng Oripia road ko di kargadong gamot, diba? Something to that effect, di ba? Ganun yung konsepto. Alam mo, lahat naman tayo, one way or the other, hypocrite. Nagkakatalo na lang yan kung anong certain level ng hypocrisy na meron ka. Meron kasing ibang tao, yung level of hypocrisy nila, sobrang tindi, nakaka-annoy na ng kapwa-tao nila. Nakakabuisit na. Di ba? Yung sa akin, kahit paano, medyo tolerable pa yung level of hypocrisy ko Bakit? Meron lang naman sa akin, kadalasan, pagmumura, yosi ko dati, ngayon, well, medyo may katagalan na hindi ako nagtutubako. Kasi isang beses na-break ko yung tobacco, pero hindi naman kasama yun sa sa usapan Basta usapan Yossi, kasi addict nga ako sa Yossi. Pero sa tobacco, hindi naman. So, sa ngayon, wala pa rin akong usok masyado kasi isang beses na ako nagtobacco pero other than that, wala namang iba ano pa ba mga kaipokrituhan ko? Yan, anong tawag dito? Yung pag-inom ko ng Cobra.
Yan. Kaipokritohan ko yan sa sarili ko. Ano pa ba? Yung bunganga ko na mapanlait ako ng kapwa-tao, lalo ng mga basher, yan, kaipokritohan ko rin yan. Kaipokritohan ko Parehas rin yan. naman tayo doon sa mga basher. Iniisip Pero ko usually, ano pa eh. Pero lahat naman ng kaipokritohan ko, gusto ko na ilatag sa mga tao para di nyo kaya sibatin sa lahat ng kaipokritohan ko. Sinabi ko na nga, ipokrito nga ako dun eh. Ano pa ba gusto mo? Nilait ko na nga yung sarili ko, ilalaitin mo pa ako. Diba? Parang ganun yung concept ko. Lahat tayo may certain level of hypocrisy. It just so happen na yung iba nga lang talagang putang ina nakakaburat talaga yung level of hypocrisy nila. Lalo na yung mga judgmental na mga klase ng mga tao. Tangina, Kilabas nakakaburat ngayon yung mga talaga. kabataan na fake account eh. Yun ang nakakatakot ganyan eh. Kinatatakutan mo yun? Ako nilalaro ko sila eh. Hindi, ibig ko sabihin, nakakatakot kasi yung pag nabasa mo, alam mo, sa'yo ka natuto ng Biblia eh. Tapos diba, yung babasa mo ron, ang nangyayari ngayon. Yung nasa 3:1 ng ikalawang Timoteo. Solid yun, bro. Hindi nyo nakakatakot. Solid yun. Solid yun. Eksakto talaga. Ingatan mo sarili mo sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Ang mga tao magiging maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Tangina yung top 3 nung kitang-kita mo talaga eh. Grabe yung mga tao sa social media. Puta, nagpapanggap na trillionaire na mga putang ina. Buti nga, medyo nabawas-bawasan na yun eh sa social media. Yung mga nagpapanggap na trillionaire na mga bata. Tangina, nakakatawa sa akin yun. Nakakatawa. You may have made a few million pesos, pero there's no assurance that few million pesos will remain in your pocket. Lalo na pag nademanda ka dahil sa kagaguhan na ginagawa mo, kasi straight out scamming na talaga yung ginagawa ng iba. Straight out scamming na talaga yung ginagawa ng iba. Maswerte lang talaga sila, wala masyadong nagtsatsagang magdemanda eh. Yun talaga, diretso. Swerte sila. Kasi pa 9-9 mil lang, 8-8 mil lang, yung mga online courses, yung mga pabenta-benta nila, mga putang ilang networking nila, yung mga kung ano man yung produkto nila, na ang target market na nila, yung mga reseller, hindi na yung mga consumer, kasi wala na talagang gustong bumili ng putang ilang produkto nila. So ginagawa nila, pinagpapanggap na lang nila mga tao na magnegosyo ka, bumili ka nito, 5,000, pero ang benta lang nun, as in, barya-barya, siguro si Quest daan lang, ganun. Pero kailangan mo bumili ng bulto para i-resell, tapos sila lang nagtakda ng presyo nun sa mga sarili lang nila, inibento lang nila yung presyo nun, kasi wala naman talagang SRP yun. Tapos sa mga putang ina, pagpapanggapin kang negosyante para makuha yung pera mo kasi wala nang bumibili ng produkto nila, so ngayon, kino-convert na lang nila yung utak ng mga tao from being consumers to being negosyante. Kuno, pag nenego-negosyantihan ka, ganun ang konsepto. Legit yan. Kita ko yun eh. Follow-up question mo, brother. Ito yung last, gusto ko matanong eh. Kasi usually, nagkakalat din ako ng salita ng Diyos, di ba? Galing sa'yo, galing sa mga natutunan ko rin sa'yo eh. Yung konsepto na 2,000 years, saan galing yun? 2,000 years ago, di ba? Sabi mo. Di ba 2,000 years ago? Tama? 2,000 years ago. Di ba naalala mo yung kailan sinulat yung kailan natapos, may pusa, hello. Si Pepper. Kailan natapos yung pagsusulat ng Biblia? Sometime around 98 AD. Natapos yung pagsusulat ng Biblia sa panahon ni Juan Apokaliptiko. Nung isulat yung Apokalipsis, yun yung pinakadulong parte ng Biblia eh. Tapos kung yun yung pinakadulong parte ng Biblia, that's almost 2,000 years ago. Pag nag-2098 na, exactly 2,000 years ago na yun. So nag-google yan, no? Oo, nag-google yun. Kung kailan man isinulat yung 98 AD na sulat ni Juan Apokaliptiko. Google mo, when was the Bible written? Makikita mo, nasa somewhere around 3,000 years. Pero natapos yung Biblia sometime around 98 AD. Nung panahon na ni Juan Apokaliptiko. Siyempre, may mga pilosopong magsasabi, hindi naman natapos yan sa compiling ng mga sulat. Ando na tayo, andun nga, compiling nga ng mga sulat. Pero ang punto ko, isinulat yung huling libro sa Biblia, nakasama sa ikinumpile, 98 AD. Yun na yun eh. 98 AD sinulat yun. Ganun yung konsepto. So, sometime around 0, ganun, o 1 AD, ganun, pinanganak si Kristo, diba? That's 2,000 years ago. Yun eh. Yun yung tinitignan na lundo ng mga Kristyanismo eh. Although, hindi yun ang tinitignan ng mga Judeo-Christian eh. Although, hindi yun ang tinitignan na lundo ng mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo hanggang ngayon nag-aantay pa rin ng Messiah nila. So, ang pinag-uusapan natin, kasi ang general majority kasi ng nasa Pilipinas, Kristyanismo. Como Kristyanismo, ngayon, doon ako bumabase, doon sa general perspective na alam ng mga ordinaryong taong bayan, na 2,000 taon may lumitaw na Kristo. Itong Kristo na to, may mga kinuha na alagad, 12.
may nagtarantado sa kanya, isa, si Judas, pinagkalulok, pinako sa krus, namatay, nabuhay uli, tapos na umakyat sa langit after 40 days. Pag akyat niya sa langit, o tsaka naman ngayon, tarantetat ngayon yung mga tagapagsulat na magsulat naman ngayon ng mga nangyari noong mga panahon ni Kristo. Yun ngayon yun yung isinulat. That's 2,000 years ago. Ano yung sinasabi ng iba na na di nababago-bago naman yung Biblia na binabago-bago naman yan. Ano yun? Totoo ba yun? Hindi nasasalin from one language to another. Pero nababago-bago, I doubt that. May mga nadadagdag noon, sometime in the past, parang yung dulong parte ni Marcos, nadagdag lang yun kasi di mo makita sa mga original manuscript yun eh. Diba? Pero hindi siya sa konsepto na parang dinagdagan nila, gusto nila idagdag, lalagay sisingit nila doon, gano'n, tapos bagong version. Merong mga gumagawa nun, mga certain words lang, gano'n, katulad ng Jehovah, gano'n, sinasaksak nila sa Biblia, yung gano'n. Pero, yung mga general principles, hindi naman duda kung babago yun. General principles yun eh. Yung mga igalang mong iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, ang sino mang tumingin sa isang babae, taglay ang masamang hangad, nagkakasala ng pangangalon niya. Diba? Yung mga ganong basic principles yun, hindi mababago yun. Huwag kang mag-alala, hindi pa rin naman nila mapapalitaw yung salitang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana sa Biblia. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, hindi pa rin naman nila mapapalitaw yung salitang purgatorio sa Biblia. Maliban na lang, idugtong na nila yan. Gawa sila bagong version ng Biblia. May kasama na nakasulat purgatorio. Siningit na lang yun. Ganon. Pero hanggang ngayon, meron pa rin namang mga interlinear Bible. Hanggang ngayon, meron pa rin nun. Naka-CD nga yung iba dati, bumili nga ako sa National Bookstore, kamahal-mahal eh. Interlinear. Greek interlinear at saka Hebrew interlinear Bible. Lalagay mo ngayon yun sa, CD-ROM mo, asaksak mo ron, tapos, hindi, yun, kumbaga, yung mga Greek words at saka mga Hebrew words, parang siya, text format, pwede mong i-click, tapos nandito yung bali, ito yung Greek, ito yung Hebrew, ganon. Andito sa ilalim yung English translation niya. Tapos pag kinlik mo to, lalabas ngayon sa'yo kung ano yung ibig sabihin ng salitang yun. Ganon yung konsepto nun. Oo, ayos talaga sobra. Malamang meron pa rin nun sa internet hanggang ngayon. Hindi na lang ako nakapag-check kasi matagal na akong matagal na akong di nakakapag-research ng Biblia. Sobrang busy mo. It's been a while. Hindi ko naman masasabing sobrang busy. Siguro, nawala yung interest ko dun sa mahabang panahon. Ngayon lang ulit bumabalik kasi lumabas ako sa social media. Tapos, alam mo yun, may mga taong nagtatanong sa akin na may kinalaman sa Biblia. Sumasagot naman ako. So, it's about time. Madagdagan na rin yung konting nalalaman ko sa Biblia. Ganon. So hindi pa lahat kabisado mo? Ha? Hindi pa lahat kabisado mo? Hindi. Wala namang, napakatindi naman pagkakabisa mo ng kakapal-kapal ng Biblia. Basta alam ko, yung mga general principles na pinaniniwalaan ko, alam ko yung mga talata kung saan ko sila hahanapin. Maaaring, pwede mong sabihin na hindi mo naman kabisado talaga eksakto yung mga numero ng mga talata na yun. Oo, tama ka, pero yung diwa, naalala ko. So pag tinype ko ngayon, halimbawa, meron na download yan sa may na-download yan sa, sa App Store, na digital Bible, na pag tinype mo yung ilang mga salita na naaalala mo yung pagkakasunod-sunod at pagkakahabi ng salita, pag tinype mo gano'n, lumalabas yung mismong talata. Actually, ginawa ko yun. Yung nanonood ako sa'yo, ginagawa ko sa Google. Lumalabas eh. Yun nga. Ayun, diba, nakikita mo. Ngayon, ikaw na makakapagsabi kung legit ba yung mga nire-recite kong talata o inimbento ko lang sa utak ko. Legit lahat. Ikaw na makakapagsabi nun. Ganon yung konsepto. Follow-up question, brother. Wala na, brother. Yun lang. Okay. Ano oras ba? Ayos. Naka 1 minutes na pala ako. Bisita ka sa amin sa brother. Bago na yung pwesto ko. Ganito, pakita ko lang sa'yo. Overload to. Pakita ko lang sa'yo. Sabi ko, ginugel ko. Ito. So, nakita mo yung pwesto ko. Ayan, ganda, diba? May mga ilaw-ilaw ako, ganun. Para akong batang naglalaro eh. Nakaka-stress nga lang na klase ng laro ito. Hindi ako makatakas eh. Hindi. Oo, kami na nga lang. Kahit yung mga katabi mo dyan, maalat din? Oo, lahat kami, brother. Maraming tumatambay dito, maraming pumapesto dito. Pero generally, ang gagawin nila, bibili lang ng isang pizza, gano'n, tapos lahatan na sila. Bibili lang ng halimbawa, 1, 2 sinigang, gano'n, tapos 4 yung taong kakain, mag-extra rice na lang. Sa mga iba, gano'n din naman. Bibili ng isang kape, gano'n, tapos 6 sila, gano'n, tapos andito lang talaga sila para tumambay. Hindi naman talaga para bumili. Papakita ko sa'yo, bro. So, ayan. Sakto, may mga dumating pang tao. Ito yung pwesto ko. Yan, sarado na pala lahat ng mga katabi ko.
Yung bar sarado na rin pala. Nagliligpit na lang pala sila. Kala ko bukas pa. Ito nga yung overlooking. Oh, di ba? Oh, shit. Ganda. Alright. Panalo? Okay. Ano mas maganda niya? Gabi o sa umaga? Sa gabi. Malamig yun. Tangina, kita mo yung jacket kong kapal. Oh. Ang lamig dito, Brad. Pagka ano, medyo umulan dito, pagka umambon dito, nagpa-fog dito, makapal. Di ka nga makakapaniwala. Tangina, akala mo nasa Tagaytay eh. Metro Manila, labas lang naman, outskirts lang to ng Metro Manila. Malapit lang eh. Napakalapit lang sa Metro Manila nito. Siguro mula sa Pasig, kalahating oras lang. Pag sa akin, 2 oras eh. Oo, sa'yo, kasi malayo ka na, sa kabilang dulo ka ng Metro Manila eh. Pero kung mula sa Pasig, kalahating oras lang to. Bagay. Wala tayong extra jacket dyan? Project 1M? Si Parak nga na kausap ko eh. Gusto niyang gumawa ng jacket ng Project 1M, tapos papabenta na lang sa akin, tapos consignment, ganun. Kung alin yung mabenta, yun ang re-remit ko sa kanya. Ganda ng deal sa akin ni Parak, in fairness. Maganda. Maganda sa akin, si Parak na nakaraan eh. Toto? Yung Project 1M mo? Yung may nakalagay sa likod, di ba? Hindi Project 1M to. Ito, binili ko lang to sa Shopee eh. Ito? Yung Project 1M mo, maganda. Kasi minsan may mga pagkakataon, nag-i-scroll ako sa Shopee, ganun. Bili akong isang short, ganun, isang jacket, ganun. Alam mo na, wala tayong luho eh. Wala talaga. Wala tayong luho eh. Ang luho ko na lang ngayon, Ako, gym pa rin. Yung pa rin naman luho ko, gym lang. Cobra na lang. Parang di na rin ako masyado nagko-cobra eh. Kahit ano eh. Dito kasi, alam mo, yun nga nakakatakas ako sa pagko-cobra dito sa Domsa. Kasi pag nandito ako, walang cobra dito. Walang nagbebenta. Merong nagbebenta dito, dilaw. Eh, hindi ko naman gusto yung dilaw. Pang construction worker yun eh. Yung green. O kasi yung dilaw kasi, purely lakas lang talaga yun ng muscle. Pero yung green, minarket nila minsan panahon yan as Cobra Smart. Talaga? Oo nga, naalala ko yun. Naalala mo yun, di ba? Minarket nila yan dati, Cobra Smart. Ngayon, Cobra Green na lang, gano'n. Hindi ko alam kung tawag nila sa Cobra Green ngayon. Pero dati, Cobra Smart yan eh. Meron pa parang Cobra Citrus something. Yun yung nasa bote naman na plastic. Pero mas prefer ko pa rin yung nasa bote na. Dalawang klase pala yun. Isang sexy bottle, yung gano'ng Coca-Cola bottle. Tapos isang diretso lang. Tapos yung nasa bote pa. Oo. Diba? Sige, brother. Ay, kalimutan ko, naka-live pala tayo. Akala ko video call lang to. Gago ka talaga. Usap tayo sa personal. Sige, bisita ka sa akin minsan ha. Doon sa mga nakikinig, share nyo nga muna to. Share nyo muna to. Bago ako bumaba, share nyo muna tong live. Share nyo muna to. Brother, maraming salamat ha. Bama na muna kita. Good night. Okay. Sa mga nakikinig, share nyo nga muna to. Tapos type done kapag na-i-share nyo na. Para matuto naman yung mga ibang kapwa-tao natin. Alam nyo naman, wala naman akong kinikita rito sa social media. Meron mga gabarya-barya. Putak. Gabarya-barya kung may magbigay lang ng star. Swerte pa yun kung may nagbigay. Lagi namang wala nagbibigay. Madamot kayo. Madamot. Hindi naman ako galit. Sinasabi ko lang wala naman akong kinikita rito. So pagka share ninyo, type done. Share ninyo, type done. Share ninyo, type done. Share ninyo, type done. O ngayon, yung mga tanong ninyo ngayon, tanong din pala ng mga iba, ganun. Yung mga nasagot na tanong ninyo, nasagot din ng tanong ng iba kapwa-tao natin. Nakatulong tayo sa iba. Ganun lang, tulong-tulong lang tayo. Tulong-tulong lang. Pilipinas, mag-iingat ka ngayon ha. December ngayon, sobrang daming gastusan. Tapos mag-iingat ka, baka magalaw mo yung pera. Tapos baka iniisip mo kasi kikita ka pa rin ng ganun katulad sa susunod na taon. Hindi. Baka hindi ka na kumita ng ganun. Kasi isipin mo yung konsepto na, tangina, minsan ka nakikita ng 13th month pay, huwag mo nang gastusin muna. Huwag nang gastusin. Patahimikin mo muna yung pera sa bulsa mo. Kung ano man yung naipon mo, kasabay ka ng Project 1M, patahimikin mo muna yung pera sa bulsa mo. Susunod na taon, kung okay lang naman kumurot ka pachi-pachi, pero huwag muna pagka December. Huwag muna pag December. Kasi kapag ka December ka gumastos, tangina, parang 1,000 yan. Yung lahat ng ipon mo, pag sa December mo ginalaw yan, parang 1,000 yan, nagginastos mo yung 1,000 ng konti lang, binawasan mo. Tapos sunod-sunod na ngayon na naubos yung 1,000 mo. Ganun mangyayari sa iyo dyan kasi napakalakas magpagastos ng December. Itong gantong malamig yung panahon, madami kang pera, may 13th month pay ka pa, tapos nakaipong ka pa ng marami, santambak ngayon yung pera mo sa bangko, putang ina, daling ubusin niya, maniwala ka sa akin. Bumili ka na ng sopa, gano'n, halaga 100,000. Bibili ka ng kama, halagang 200,000. Putang ina mo, ubos 300,000 mo. Ubos 300,000 mo. Yung pinagputahan, ubos. Ako, suggestion ko sa inyo, wag muna kayo masyadong gumastos para sa mga personal ninyong buhay na kapretsyo na sobrang laki sa ganitong panahon. Believe me, wag muna kayong gumastos and you will thank yourself pag tungtong ng January, pag tungtong ng February, tangina first time sa buong buhay mong nakaipon ka ng ganong kalaki. Galingan, ginastos ko para sa kumot. Galingan mo sa
Buhay Pilipinas! Sumabay ka na. Magandang umaga sa inyo lahat. Mahal na mahal ko kayo. Huwag niyo kakalimutan yun, ha. Mahal ko kayo. Kahit wala akong kinikita rito. Kahit masama yung loob ko. Kahit masakit yung ulo ko. Kahit hindi maganda yung pakaramdam ko, mahal ko pa rin kayo.